2 linggong suspendido ang bidding sa mga proyekto ng DPWH maliban sa mga pinopondohan ng mga dayuhang institusyon. Hiniling na rin sa Justice Department na bantayan kung mag-a-abroad ang 8 DPWH official at 15 contractor sa pamamagitan ng Immigration Lookout Bulletin Order. Nakatutok si Joseph Morong. Humiling na ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order para sa 8 nitong opisyal. Kabilang sa ipinalalagay, sina dating DPWH Calabarzon OIC at dating Bulacan District 1 Engineer Henry Alcantara, dating OIC Bulacan District 1 Engineer Bryce Erickson Hernandez at OIC District Engineer JP Mendoza. Ipinalista rin sa Lookout Bulletin ng mga pinakamatataas na opisyal o may-ari ng 15 kontraktor na may pinakamalaking na corner na flood control project tulad din na Alex Abilido ng Legacy Construction at mag-asawang Sara at Curly Discaya ng Alpha and Omega General Contractor and Development. Sinabi na ng mga Discaya na hindi sila magtatago at igagalang ang bulletin. Ang isa ring kontraktor na LRTK Builders Incorporated, handa rin daw dumalo at magbigay ng impormasyon sa investigasyon ng Senado at Kamara. Sinusubukan naman naming hinga ng pahayag ang iba pang nakalista na madaragdagan pa ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon. Hindi tulad ng whole departure order, hindi pa naman haharangin ang mga nasa lookout bulletin pero ipapaalam sa Justice Department kung nasa airport sila o mga pantalan para malaman muna kung may arrest order laban sa kanila. More than making sure that they don't leave the country and all that, I think what the President wants to send here, he is sending a very clear and strong message to everyone that we are serious. May hiwalay na ring request ng Senate Blue Ribbon Committee para ilagay rin sa bulletin sina Alcantara, Hernandez at DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Nasa Amerika na talaga yung iba. Samantala, iniutos ni Dizon na 2 linggo munang suspendido ang bidding para sa mga proyekto ng DPWH na popondohan ng lokal na budget para matiyak na hindi maanomalya, kabilang ang pagbibid ng iba-ibang kumpanya pero iisa lamang pala ang may-ari. Lahat mo na pause. Foreign assisted projects will continue. Kasi yon, kampante tayo na maayos yon dahil nakabantay ang ating mga advisors, ang ating mga foreign funders doon. Yung mga nabid na, na-award na, kailangan yon babantayan natin. At hindi tayo papayag ng ghost, hindi tayo papayag ng substandard. Pinaparepaso rin ng Pangulo kay Dizon at kay Budget Secretary Amena Pangandaman ang mahigit 881 billion pesos na hinihinging budget ng DPWH sa Kongreso. Puna kasi ng ilang senador pare-pareho ang halaga ng ilang proyekto. Susuyurin din ng DPWH ang mga umano'y ghost project. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, personal niyang iinspeksyonin ang mga umano'y maanumalyang flood control project sa mga susunod na araw. Nakikipagtulungan naman ang Pasig City Hall at ibinigay sa hindi tinukoy na National Government Agency ang hiningi nitong mga dokumento o kaugnay ng ilang kumpanya sa Pasig kabilang ang business permits. We're doing our own parallel investigations. Ang importante dito, managot ang kailangan managot. Whether they're government officials, contractors, suppliers, politicians or career officials. Bahagi si Soto ng Mayors for Good Governance na itinatag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Quezon City Mayor Joy Belmonte at Isabela Basilan Mayor City Hataman. Isinusulong ng grupo ang maayos na paggastos ng pondo ng bayan at tapat na pamamahala at sinusuri muna ang nais maging miyembro nito. Kabilang sa mga nasa observer status na ng grupo sina Naga Mayor Lenny Robredo at Valenzuela Mayor Wes Gatchalian. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.